Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Paskong Pasko na talaga, ang daming gustong kumita. Sino ba ang ayaw ng pera? Subalit ingat ka kaka. Sa halip na kumita, ikaw pa ang madisgrasya. Sa videong ito, alamin, mga dorobong walang puso. Iklo sa Kilos Pronto. Alex at Niga, Yes, Vicar. mahirap yung tambay ka na, bungi ka pa. Naku, double whammy yun. Pag kalbo pa. Ito, mahirap na, kalbo na, bungi ka pa, lahat na lang. Yan. Bakit ito saan ba yan? Ito kasi, yung kahinaan, naghahanap ng trabaho. Marami kasi ngayon na tinatarget nila, yung mga kumpanya na sinasabing bigyan ng libre ng trabaho, may free dental health card. Pero ang ending mo, nga. Sus, panoorin. Sina Ricky Christopher Consolacion, Brenzil Sain at Helen Marceliano, mga biktima ng modus ng Assure Health Card Marketing, lumapit sa Kilos Pronto. Nag-apply po ako ng trabaho tapos naghanap po ako sa internet. Then nakakita po ako sa internet na nag-hiring as office staff. Then pagkapunta po doon, interview. Sabi nila po is kahit vocational courses accreditable sa kanila basta finish work lang daw po. So ginawa ko po yung trabaho namin. Base sa reklamo ng mga biktima, nag-apply sila ng trabaho sa Assure Health Card Marketing bilang mga marketing consultant. Nung in-interview po nila ako, pinangako nila na kahit wala daw kaming mai-invite na tao, meron daw kaming matatanggap na 300. So pagdating po ang sabi pa po sa amin, every cut-off daw po yung bayaran, yung sahuran. Dumating na po ang isang buwan, hindi man lang po namin natanggap yung sahod namin. Feeling ko po naloko ako kasi basta-basta na lang akong nagbigay ng pera nang walang pinupuntahan po yung pera ko. Sa loob po ng isang buwan, hindi po ako nakaranas na tumanggap ni kahit piso po galing sa company. Wala po akong ni kahit na anong sahod na natanggap kahit piso. Instant trabaho, subalit kailangan nilang magbayad muna ng 1,000 piso. Nagbigay po ako ng 1,000. Pagkabigay ko ng 1,000, magta-training na po ako. Pagka-training ko po, magiging part na po ako ng company o magiging employees na po ako nila. Yung 1,000 daw po na ibinayad namin is para po daw sa health card with insurance daw po yun. Nag-aalanganin po kung gumamit kasi baka yung binigay nila pong mga quarantine na mga dentist po, baka hindi po kami aaprubahan. Unay, inakala nilang maayos ang trabaho. Dalang 1,000 piso nila, may kapalit raw na dental card, magagamit nila sa loob ng 1 taon. Subalit laking gulat nila, kailangan pa daw nilang mag-recruit ng tao para makasweldo. Mag-invite po kami ng tao para po kumita po kami kasi kung di po kami mag-invite, wala po kami sasahurin. Sabi sa akin ni Sir Deo, mag-invite ka. Ano yung para mabawi mo 1,000? Sabi ko, Sir, kung mag-invite po ako, talagang sure talaga may trabaho sila talaga. Labag man sa kalooban, nagawa nilang mag-recruit ng kakilala. Parehas ng proseso din daw ang ginawa sa kanila. Pinagbayad ng 1,000 at pinagre-recruit ng tao. Dala ng konsensya, hindi maatim ng grupo ni na Helen ang ginagawang panluloko. Kaya nireklamo na nila ang panluloko sa Kilos Pronto. Nagsisi po ako dun sa training. Hindi ko pa akalain sa performance na po makikita. Para mapatunayan ang sumbong ng mga nagrereklamo, Kilos Pronto nagpapasok ng mga KP undercover sa tanggapan ng Assure Health Card Marketing. Sa loob ng tanggapan ng Assure Health Card Marketing, napitikan ng aming concealed camera. Tambak ang aplikante. Sa seminar room,
Ikinukondisyon ng mga aplikante sa iba't ibang klase ng marketing strategy. Pero ang suma total, pagre-recruit ng taong kanilang bagsak. So yung 1,000 naman na pag nag-start ka na, pwede mo naman yung kitain ko. Tulad ng sumbong ng mga nagre-reklamo, kailangan ngang magbayad ng 1,000 ang isang aplikante bago tuluyang maging empleyado. Ang dental card na kanilang ginagamit para makakuha ng 1,000 sa mga aplikante, garantisado raw magagamit sa lahat ng dental clinic. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon sa seminar, naglibot ang mga KP team sa mga dental clinic sa Metro Manila. Unang subok sa isang dental clinic sa Timog Avenue, Quezon City. Nagalit ang doktora. Pangatlo na pala kami sa sumubok na magpa-dental check-up sa kanya. Hindi talaga ako accredited. Wala talaga ako pinirmahan sa kanilang kontrata na inaccredit ako. Yun yung problema ko. Hindi lang ikaw ang una nagpunta dito eh. Parang pangatlo ka na. Subalit wala raw siyang kinalaman sa Assure Health Card marketing. Sinabi nga rin doon na nasa list. Tapos tumawag pa mismo yung Assure sa akin. Kaya tanong ko, accredited ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ina-update ko kasi namin yung list of accredited. Kaya nalaman ko na nilagay nila yung pangalan namin doon. Sa sumunod na clinic, sa loob ng isang hotel sa Timog, tulad ng inaasahan, hindi rin daw sila tumatanggap ng Assure Card. Sa Ermita, Maynila, sinubukan din ng KP Undercover gamitin ang Assure Card. Hindi rin tinanggap ang card. Ang reklamo ng doktora ang aming narinig laban sa Assure Health Card. Problema yung mga yan. Tuwing may pasyente kami galing sa ibang health card, kinaklarify namin. Yun yung approval number na tinatanong namin. Sa Caloocan City, sinubukan din naming gamitin ang dental card ng Assure. Subalit hindi rin ito tinanggap. Wala kami appointment dyan. Kailangan sila ang tatawag sa amin, endorse kayo. Kasi magbibigay sila ng approval sa amin. Sila ang tatawag sa amin. Kung kailan ka nandito. Kung kailan may pupunta. Kasi nila pa kami tumawag dyan sa opisina niyan. Matagal na daw nilang tinatawagan ng Assure Health Marketing, itigil na ang paggamit sa kanilang clinic. Subalit, hindi raw ito sumasagot. Kayo sa Assure Health Card, mga putok sa buho kayong Dorobo, Estas, Judas, Barabas sa Satanas na rin tawag ko sa inyo. Napunpun yung mga sapatos ng aming mga undercover. Nagkakayo mga kamay pagkakatok sa mga doktora at dentista para makagalitan lang na hausyaw pala kayo mga putok sa buho kayo. Dapat tamang kayo ng kulog at kidlat. Kulang pa yan, bumuka ang lupa, lahat kayo masara doon, bibig derecho. At huwag na kayong bumalik. Ayos yan. Oo, di ba? Alam mo, ganun pa rin na Ben Patinika. Ganun pa rin, marami pa rin hong naloloko sa internet. Yeah. At talagang dinadaan ho talaga nila sa bagong teknolohiya, ang panloloko. Kita nyo doon sa opisina ho ng Assure, marami ho nag-a-apply. Akala ho nila, marami ho silang makukuha hong makukuha nilang pera Nakikita dito. sila, no? Ang nakakatawa May seminar dito, pa, no? magbabayad ka pa ng 1,000 pesos para lang sa trabaho. Baliktad yata ho yun. Kaya dapat magbayad sa kanila. Oh, assured scam talaga yun. Kaya ikaw ang nagbabayad ngayon sa kanila, ikaw naghahanap ng trabaho, ikaw nagpapasweldo sa mga putok sa buho. Ngayon, para dyan, ito, tingnan natin, ito, tinawagan natin yung BPLO at pakinggan nyo ho yung kanilang sinabi ho rin ni Gary Domingo na BPLO ng Quezon City. Pakinggan ho. Pwede nating pursue yan. Ang number one lang na kailangan ng office namin to allow us na maisarado sila, kailangan namin ng formal complainant. Affidavit lang na notaryado, pagpunta dito sa office namin, you can cover it, pwede namin aksyonan yan, puntahan namin, isarado namin yung lugar. So as far as we're concerned, basta may complainant, we can act on the matter na basta may kasama kaming complainant na nandito sa office namin, pwede namin puntahan niya na isarado. Makapunta lang sana yung complainant dito sa office namin para may complainant kami. Yung binana sa building after magbayad, pwede yun. Tapos ang number one, ang isa pa natin pwedeng aksyonan, yung sinabi na yung health card is unlimited, ayaw i-honor ng ibang clinic o isang beses lang in-honor. Pero yung pag naka-recruit sila ay meron silang porsyento, hindi natin yun because call yun nung kung sino man tao yung pumayag sa scheme na yun, na pag nakakuha ka ng ibang recruit, kikita ka. So parang pyramiding. Ang pwede natin aksyonan yung dun sa card, hindi siya talaga ino-honor ng mga kiyan. If you want that detail, kasi titignan pa natin, depende dun sa complainant na papadala nyo, kung ano ang po pwedeng i-file natin na kaso. Papuntahin na lang sa office namin yung complainant para
makapag-execute sa affidavit at makita rin kung ano yung pwedeng ikaso natin sa kanila. Sa business permit lang ang concern namin. If we see any valid basis for us to close them down, we will. But we will immediately inspect as soon as meron kami complainant. Madali yan, Lex at Nika. No? Ito, una sa lahat, warning muna. Ito'y networking scam. Nagne-network sila by recruitment, walang produkto, pangako lamang. So, malinaw ho yun. Ang magagawa naman ng Quezon City Hall, business office dahil sa Quezon City yan, sila ipapasara base doon sa mga business permit nila. At the same time, doon sa mga complaint on the nature of business. Kaya lang, itong mga nasasabi natin, Lex, nakakaawa yung mga nabibiktima. Naghahanap ng trabaho ngayong Pasko. Sila pa ngayon nabibiktima. Yes. Kaya mag-iingat ho talaga kayo. Paano ba natin malalaman, Bitag, Lex, kung ito talagang legitimate? Ang ganda pa ng pangalan, Assure. Okay, sa pangalan pa lang, assured na maluloko ka dahil manluloko yung mga siraulo eh. Kaya kayo sa assured, makinig kayo mga putok sa buho kayo. Kayo naiipot na kayo sa mga saluwal ngayon sa papanood niyo. Magtago kayo. Oy, kung kilala niyo kung sino nagtatrabaho sa pamilya ninyo sa assure, kaibigan ninyo, kaanak ninyo, isukan niyo yung assure na yan. Naku, Sus Mariosep, mabibiktima ho kayo. Sabi mo, paano malalaman? Yung nagre-recruit ka, pangako lamang, magbabayad ka ng 1,000, hindi naman sa anuman, parang ibig sabihin, yun ang parang entry mo. Saan ang produkto? Importante talaga may produkto yan. Kasi maraming legitimate na multi-level marketing, pero dapat may produkto. Pag walang produkto, assured scam. Sigurado. Ayan.